Sa umagang ito, nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil meron kaming another guest from CFL. Siya po ay isang CFL Governance Council member, author of CFL Formation and Conference Talk, and ito yung pinakagusto ko sa lahat. Siya ay isang Doctor of Theology. Sa umagang ito, let's welcome Sister Maria Elisa A. Borja. Good morning po, Sister! Good morning. Yes. How are you, Sister Monette? Good morning. Okay naman po, makulimlim at malamig na po dito sa Cagayan. Manila po ba kayo today? Manila, and it's mainit. Mainit. So sa umagang ito, ang ating pag-uusapan ay positive post on social media. Tama po ba, Sister? Yes, that's true. Yes po. Sa umagang ito, ating pakinggan ang ating CFL Governance Council po, si Sister Maria Elisa Borja. Go ahead po. Thank you, Sister Monette, and hello to everyone who might be viewing us this morning. And bale, ang pag-usapan natin today is really about social media and paano natin kaya magamit ito for positive posts. Magsimula ako, 3 punto lang naman ang tatalakayin natin this morning. Yes, first, meaningful encounters. Tapos, we will talk about social media na is both positive and negative. At ikatlo, ang top 5 na social media platform sa Pilipinas ngayon in 2023. So, base ito talaga sa Vatican Pastoral Document ukol sa social media, and this was published in May 2023. So, medyo recent lang siya, di ba? And ang pangalan ng dokumento nito ng Vatican ay Towards Full Presence. In other words, papunta tayo sa buong presensya. Okay? And it was created by the Dicastery of Communication. Ibig lang sabihin yan, Sister Monette, ay yung Santo Papa kasi may iba-ibang mga dicastery. And ang ginagawa nila, pina-farm out ni Santo Papa sa iba't ibang dicastery, yung mga different concerns ng simbahan para makatulong sa kanya. And this one is on communication. Kaya tamang-tama na gumawa sila ng isang pastoral document para makatulong sa mga Katoliko. Diba? So, syempre, base ito sa Word of God, sa Bible. At nagsimula yung dokumento na ito sa parable of the Good Samaritan. Sister Monette, I'm sure, alam na natin yung parable na to, di ba? Yes po. There was, di ba? May isang, what do you call this? Tao na una, may isang tao na was robbed, di ba? Yes, almost dead. So, tapos, kinuwento ni Jesus. So, una, may dumating na isang priest. Pero hindi siya lumapit. Hindi niya tinulungan. Bakit? Kasi may ritual cleansing kasi ang dapat doon. Kung unclean ka, ang haba-haba ng ritual cleansing na gagawin. So, siguro nagmamadali. So, hindi niya pinansin. Yung second naman, isang Levite. Okay, na farm priest din siya. At hindi din tumulong kasi nga may ritual cleansing, tapos pag unclean siya, hakasal talaga hassle. Tapos, yung ikatlo, yung tumulong pa, ay yung Samaritan, di ba? At, pumunta, dinala niya yung half-dead na Jew, at dinala niya sa isang inn, iniwan niya sa innkeeper kasi may business pa siya. Tapos iniwan niya ng pera, di ba? Sabi niya, kung babalik ako, kung kulang, then I will help, di ba? And continue to help this person. At yung punchline dito, Sister Monette, ay hindi man siya Jew. Yes. Siya isang Samaritan. At alam na natin, ewan ko kung alam na ng mga audience natin na, di ba, arch-enemies yung dalawa. Yung Jews tsaka yung Samaritans, arch-enemies kasi yung Samaritans ay half-Jews. Sila yung mga Hudyo na they married non-Jews. So talagang the Jews would look down on them. Talagang yes. Basta negative talagang dating. So syempre, yung Samaritans, negative din yung dating. Parang kapal naman ninyo, you hate us, then we hate you also. Talagang arch-enemies sila. Pero siya nga ang tumulong, di ba? Siya yung naging good neighbor. At, di ba, ukol to sa pagiging kapitbahay. So, sino, ang tanong ni Jesus, di ba, sino ang
iyong kapitbahay? Who is your neighbor? At yung sagot ay yung nangangailangan. Siya yung ating kapitbahay. Siya yung ating neighbor. And anong connection naman to sa social media, di ba? Well, dahil sa globalization at dahil sa digitalization, lumawak na ang ating konteksto ng kapitbahay. So, ang dami na ng ating kapitbahay, hindi lang yung nakikita natin sa ating paligid, kundi yung buong mundo, yung global world through digitalization. Di ba, grabe talaga. So, meron tayong, according to the document, meron tayong responsibilidad na mag-reach out talaga sa ating mga kapitbahay, yung mga taong nasa, especially yung mga taong nasa laylayan. Those who are hurting, those who are different from us. So, yan yung konteksto, Sister Manette. Yung unang punto ko ay meaningful encounters. Diba? Sinabi natin ito yung mga pagsalubong na may saysay. Kasi yung presensya ngayon ay hindi lang physical. Diba? Hindi lang face-to-face, kundi virtual presence kasama na yan. So, di lang face-to-face. And yung pandemya ang nagpatunay nito, di ba? We were able to see that because we could not interact face-to-face physically, we had to find new ways of connecting. In fact, di ba si Santo Papa na nga during the Easter 2020, di ba usually punong-puno yung St. Peter's Square, di ba? But this time, wala because of dahil sa pandemya, hindi nakadating yung mga tao. So, mag-isa lang siya sa buong St. Peter's Square na pagkalaki-laki, and yet he was able to reach millions of people through digital means, diba? Through technology. Ang tanong ng simbahan ngayon, according to the document, ay kailangan ba natin gumamit ng teknolohiya, ng social media? Hindi na yan eh. Ang tanong ay, paano natin siya gagamitin sa panahon na ngayon? Dahil alam na natin na hindi natin, especially for the younger groups, di ba, yung mga millennials, yung Gen Z, yung Gen Alpha pa nga, hindi separate yung online, di ba, and offline. Hindi na separate yung face-to-face tsaka yung digital environment. In fact, yung mga kasama ko sa singles group naman sa Catholics for Family Life, alam mo ba, pag nasa party daw sila, yung mga millennials, magkatabi sila pero nagte-text sila sa isa't isa. So, online, offline, so yung term na namin sa online. So, kasama lahat. Whether you're online or offline, magkasama tayo sa isang environment. At lahat ay ating mga kapitbahay. So, yan yung unang punto. Yung saysay ng pagkasalubong. Meaningful interactions. We have to make our interactions meaningful, whether online or offline. Pero syempre siguro, Sister Monette, tayong dalawa, di ba? Mas gusto natin talaga face-to-face. At madami din mas gustong face-to-face. But the reality is, hindi na natin pwedeng balikan yung nakaraan na face-to-face lahat. Meron din hybrid. Meron din fully online. So it's mixture talaga. Ganun talaga yung ating buhay ngayon. Yung second na punto, Sister Monette, ay social media ay both positibo, negatibo. Alam mo ba, ilan ang mga Pinoy ngayon sa Pilipinas? 116.7 million tayo. Okay, currently. Out of that, 72.5% ang gumagamit ng internet. Ang laki, di ba? Ang dami natin na gumagamit ng internet. At how long a day? 11 hours and 17 minutes a day. Online tayo. That's almost half the day, di ba, na naka-online tayo. O minus mo pa yung sleeping hours, di ba? And out of that, 4 hours are spent on social media. Di ba? I don't know about you, Sister Monette, but minsan, di ba, nasa Facebook tayo, tapos scroll tayo, tapos biglang, 1 hour, nag-pass na, hindi natin alam. Ang bilis ng panahon pag nasa social media. So, positibo ba o negatibo ba yung paggamit is social media positive or negative? Alam mo ba, Sister Monette, may isa kaming miyembro na nag-share. Sabi niya,
na-stroke siya. At after that, di ba, naging depressed. Kasi hindi na niya ma-feel yung kanyang mga kamay. At so down na down siya. Tapos nag-social media siya. Tapos nakita niya, yung Philippians 4:13, yung famous na line na, I can do all things through Christ who strengthens me. Yan yung theme naman ng CFL ng 2020. So ano mo ba, after that, nabuhayan siya, yung attitude niya nag-iba, at na-realize niya, kailangan ko mag-therapy kasi I can do all things through Christ who strengthens me. And the Lord wants me to get well, na hindi baldado, but really to get better. At alam mo, pagkatapos ng therapy, nagkwento siya, syempre, hindi pa tapos yung therapy. Sabi niya, I can now lift up my right arm. Diba? So the Lord is so good. At paano siya na-inspire? How did the Lord send the message? Through social media. Yung kwento naman ng anak niya, opposite. Dahil sa pandemya, na-realize niya na, wala akong time for my family kasi panay social media, panay devices ako. So sabi niya, kailangan talaga na i-let go para more time with the family. So ano ba anong sagot? Is it positive or negative? It depends, di ba? May mga positibo din, di ba? Nakaka-connect tayo. We were able to connect during the pandemic. When we were so lonely at home, di ba? In our own little bubble. Pero at the same time, nakaka-disconnect din sa mga mahal sa buhay. Pag masyado kang focus sa Di ba? Alam mo, tinanong ko yung mga estudyante ko kasi I teach, di ba? I teach theology sa Ateneo de Manila University Theology Department. Yung course ko kasi ay Marriage, Family, and Vocation. So yung tanong ko, just last week, ano sa palagay ninyo, tanong ko yung mga college students ko, ano sa palagay ninyo ang pinaka-mabigat na problema ng mga pamilya ngayon? Ano ba mga sagot nila, Sister Manette? Communication. Kulang na kulang yung communication sa atin. At ang dahilan ay pag uwi nila, yung parents na nasa Netflix, nasa YouTube. Sila naman, nag-games. So talagang wala ng time for each other. So yan ang mga negatibo, di ba? Isa pa, nakaka-polarize yung paggamit ng social media. Ano mo ba pag nasa YouTube ka, it follows na very personalized, di ba? Yung YouTube, for instance. And other, pati na Facebook lang naman. So, for instance, sa YouTube, sina-follow niya yung algorithm mo. So, kunwari, I click, gusto malaman about, let's say, SB19. So, i-click ko, di ba, yung grupo na yan. After that, yung mga recommendations sa akin, panay SB19 na. So, the things that it will recommend to you, what YouTube will recommend to you, are things that it thinks you will like. So, napaka-polarizing kasi makikita mo lang yung mga gusto mo. So, yung mga like-minded mo, yan ang makikita mo. At akala mo, lahat ng buong mundo, ganun din mag-isip. But in reality, parang siyang echo chamber. Kayo-kayo lang nag-uusap. Same point of view. At hindi yung maganda, hindi yung healthy. Kasi kailangan mong malaman na may mga iba't ibang, di ba, points of view. At dapat, we are supposed to listen to each other. Di ba? And then, yan na nga, minsan napaka-impersonal ng social media. May alitan, ewan ko sa'yo, but one time talaga, nakapag-away talaga ako sa isang tao, kaibigan ko, kasi mali yung dating. Kasi iba pag face-to-face, di ba? Nakikita mo yung mga facial expressions, yung mga subtle cues, yung mga non-verbal cues. Pag kunwari, naka-type lang, magalit ka na pala, hindi yan naman ang ibig sabihin, di ba? Yes, of course. So, madaming mga alitan dahil sa social media. Tapos, naging tool din siya sa election, whether positive or negative. Kasi yung influensya talaga, di ba? Akala mo lahat kayo ganito. But may mga fake news din, may mga false news. At yung nakakatakot ngayon, Sister Manette, yung artificial intelligence. Na ang takot ng mga gumawa ng artificial intelligence ay yung growth niya, hindi lang little by little, kundi exponential growth. So, parang hindi nila alam kung ano yung influensya at yung power, di ba? Yung kapangyarihan ng AI sa atin ngayon.
syempre, nakakatulong din siya. And that's good. But maybe we need to regulate, di ba? Kailangan may mga regulations nito. Kasi pwedeng gamitin ng masamang, mga nag-iisip ng masamang gawain, di ba? So, yan. So, is social media positive or negative? It's both, di ba? Kailangan natin tignan yung pag-inuance natin na dalawa, it can be positive, it can be negative. So, syempre, gusto natin positive. So, pag-usapan naman natin yung last point, yung top 5 social media platforms. Alam mo ba yung Vatican News, since 2010, Sister Manette, nag-launch na sila ng social media strategy. Si Pope Francis, alam mo ba, has 40 million followers. Siya isang influencer talaga, mega influencer talaga. Okay, kasi milyon-milyon ng kanyang followers. Sa Twitter pa lang 18 million na ang kanyang followers. At yung focus niya, yung strategy niya, gusto niya, ay messages of hope based on the church teaching. So, pero syempre soft sell lang siya, di ba? Ang galing, di ba? But among us in the Philippines, ano yung pinaka-Sister Manette, magtanong ako sa iyo, tatanungin kita, ano ba, isa palagay mo, ang number 1 na social media platform sa Pilipinas ngayon? Yes lang. Actually po ngayon kasi is more on yung mga news kasi na mga negative kasi yung mga nakukuha. Especially for example, depende po kasi yun katulad nung month ng election. Makikita mo yung post puro election, yung ganun po. Panay election. Tapos kapag ganun po, iba-iba kasi monthly, iba-iba katulad ng kapag anong tawag mo dito, pero mostly kasi is puro family problems. Yung ganun, di ba po? Nagpo-post sila, diba? Nag-share ng ganun. Kahit mga personal po is na ipopost na. Kahit pag-upo mo, na ipopost na. Kahit, alam niyo po, di ba po? Bawat galaw na kasi ngayon. Actually, natatawa po ako kasi ngayon dahil lahat na ng galaw, nalalaman na natin. Pag-click lang natin sa mga TikTok or something ganun, makikita mo kahit hindi na siya necessary. Yeah. Pero nakakatuwa kasi syempre we cannot judge them po kasi minsan doon sila kumikita, doon po sila nakakakuha. Because 'di ba po actually ang Pilipino very creative magmula nung nagkaroon ng pandemic po. Lahat na kasi. So depende po sister sa monthly basis ng po yan. Kaya pero so pag-usapan natin ulit some more. But sige, so let's look lang at statistics lang. The top 5 social media platforms. Yung unang-una ay Facebook, diba? Yes. I'm sure may Facebook account ka, Sister Manette, diba? Yes po, yes po. Lahat tayo parang gano'n. Kasi 87 million Filipino users in 2023 have been using Facebook. At alam natin, galing we're able to connect with people we know, diba? Ang problema lang, alam mo ba yung creators ng Facebook, na-realize nila, oh my gosh, gumawa tayo ng like. Di ba yung option na pwede ka mag-like? Yes, ang problema lang yan, sabi ng gumawa, ay nakaka-depress sa mga teenagers, sa mga kabataan. Kasi pag, di ba yung sense of self nila, yung sense of identity, galing sa peers, at kung walang mag-like ng kanilang post. Exactly. So, yan yung negative side ng Facebook. Pero pwede din gawing positive. We can put positive posters. Yung number 2 naman, Sister Manette, ay YouTube. It has 57.7 million users. It is the second largest search engine right after Google. At anong pinapanood? Music videos. Ako, guilty ako dyan. Music videos. Yung iba, movies, di ba? Yes. May mga movies online, di ba? A third, mga vlogs. Yes. Diba? Video logs na, diba, pinafollow natin. Pati na mga how-to. Ako talaga, pag gusto ko malaman yung review before I buy an object, talagang ilalagay sa YouTube, ano yung unboxing nito, ano yung mga reviews. Tapos, talagang you learn. In fact, ang nephew ko, he wanted to learn how to play the piano. He learned through YouTube. Yes. Kasi may mga tutorials. Ang galing ng YouTube, ako po, diba? Guilty ako dun sa pagluluto, sa mga Ayan. craft, ganun po.
But diba, nakakatulong talaga. Mm-mm. Yung number 3 naman ay TikTok. And this has 43 million users. At yung TikTok ay hindi lang pang sayaw, di ba? But even, alam natin may mga kaparian natin, di ba, na alam nila yung power ng TikTok. Kaya, gumagawa ng mga comedy doon sa TikTok para at least maka-reach sa mga tao, di ba? Pero kailangan natin, we have to remember na yung may madaming nakahanap ng katotohanan, ng comfort, kasi lonely sila. And maybe we can also put stuff on TikTok na snippets lang. Kasi alam mo ba, si Monet, yung mga live videos, 6 times more effective sila than images. Ganun kagram. Kaya sobrang patok na patok yung TikTok. Of course, more for the younger. But if you want to reach ang kabataan, talagang through TikTok. Yung number 4 naman ay IG, Instagram. Yung Instagram has 17.55 million users. At nagsimula talaga yung Instagram, di ba? Kasi people wanted to project a certain image to the world. Ang problema nga, sinabi mo, lahat na lang sinashare, di ba? Lahat ng ginagawa, bawat galaw. At hindi naman sila mag-share ng mga negatibo, like palaging smiling, palaging looking good, palaging fully made up, palaging masaya. But ano ba yung katotohanan? Hindi naman palagi tayong gano'n. So, it's best foot forward palagi. Kasi isipan mo na, napaka-perfect naman ng buhay ng taong ito, di ba? So, yan ang hindi ang katotohanan. Tapos, pag gusto mo yung tao, syempre, ipa-follow mo siya. Yes. So, yung pina-follow mo, pareho kayong pag-iisip. But in reality, again, echo chamber yan. And di ba sabi sa synod natin, synodality, the whole purpose is to connect na malaman natin na sobrang iba't ibang pag-iisip tayo. Yung mga kaparian na nga, o mga obispo nga sa CBCP, kung 41 sila nag-attend ng meeting, nako, 41 separate opinions sila. Ganun eh. Kasi but IG will pretend, make you think na pareho lang tayo nag-isip. Diba? Which is not also that healthy. We need to know that there are things that we have in common, but there are also many differences. And we have to listen to each other. Tapos yung panghuli, Sister Monet, ay Twitter. Twitter has 11.8 million followers. Okay. And real-time tweet siya. So, sinabi lang niya ngayon, kita mo ngayon at ngayon din. At ang kagandahan ng Twitter is you're able to see the pulse of global trending. Anong pinag-uusapan ngayon? Ano yung hashtag nasa kaisipan ng mga tao? At pati na nga si Pope Francis na regular tweets, daily yan eh. And yung mga message niya, syempre on Pope. Syempre based on the gospel. So, finally, Sister Monet, ang sabi ng document na to, ng Vatican, on social media, is lahat tayong mga Kristiyano ay micro-influencer. Syempre may mga influencer na talaga, yung big time, di ba? Pero tayong lahat, may potential para we can make a positive difference. We can be an influencer. Pero, mas epektibo kung sama-sama tayong lahat. Kasi tayo ay isang komunidad, di ba? Mga Kristiyano na sama-sama na makakatulong to give people a safe space to belong. A community, because community is part of our DNA. Bilang tao, di ba? We all look for community. And we can provide for them through our social media platforms, a safe space for them to speak or to grow, to be positive, to learn. And we can counteract all the negative influences, the alternate negative voices, mga nega talaga. We can actually counteract them together and post positive positive images, positive posts, especially on the gospel, di ba? Hindi naman kailangan hard sell, pwede din soft sell, but the message of Christ passes on to them. So this morning, Sister Manette, ang sinalakay natin ay mga meaningful encounters, yung mga pagsalaysay, di ba, ng saysay in the way we interact. Second, pinag-usapan natin yung social media na pwedeng positibo, pwede din negatibo, pero nandyan na, here to stay. At ikatlo, the 5 top
social media platforms na ginagamit ng mga Pinoy today. So yan lang. Sister Manette, may mga tanong ba or kwento? Ayun po. For me kasi, based kasi sa experience ko, ang meron lang po kasi ako is Facebook, tsaka siyempre YouTube, wala. Pero the rest kasi, sister, wala ako niyan. So, praise God na wala ako ng mga ganyan nako. Pero nakikinood lang din po ako sa mga may TikTok. Pero mostly kasi sa Facebook, di ba po, sister, yung meron din mga reels na doon, meron na ding stories na doon, ganun. So, minsan kasi, ganun din kasi meron na din kasi mga ads, di ba po, na from TikTok. May ads na. Di ba po, meron na din silang mga ganun. So, nag-evolve din naman na kasi yung mga yung Facebook actually. So, for me po, kailangan lang natin gamitin yung social media wisely. And with yung magiging conscious ka doon sa mga, lalo na sa mga bata. Kasi I have a son po with special needs. At ang ginagamit po niya kasi minsan talaga, social media. So, hindi mo din maiiwasan doon sa mga pinapanood po niya is may ads na lumalabas. Ganun po. So, minsan, kailangan mong i-explain sa kanya, ganun po. At saka, dapat, alam mong i-monitor yung lalo na sa mga bata po. Kailangan na mo-monitor din po natin yan. Although, kayon kasi ang mga kabataan, yung mga panahon ho kasi namin, hindi pa kasi, hirap pa po kami kasi sa cellphone noon eh. Kumukupit pa po kasi ako sa mga allowance ko noon eh. Yan, alam niyo po yun, para lang magkaroon ako ng 3210, ganun po. Pero ngayon kasi ang mga bata, na siya eh, mabilisan na po kasi ang mga cellphone. Yes po, advanced. Pero, ang kagandahan po is sa mga bata, ang positive naman na nangyayari sa kanila is katulad ng kapag hindi natin sila kinakausap ng English, pagdating na sa communication, yung English nila is slang. Because of, yes po, kaya minsan, yung anak ko po, since isang lengguwahe lang po siya, kasi nga, hirap kasi, autism po kasi siya, spectrum disorder po. Yes po. So, isang language lang po ang pinapagawa sa kanya. So, English po. Kaya lang, nakakatuwa kasi may pagka-islang na po siya. At saka, kaya akala nila British po yung anak ko. Parang gano'n. Dahil yes, yung accent niya, sabi ko, hindi po kasi, yun po yung minsan nagagawa ng social media. Yung pag nanonood sila ng mga anong tawag mo dito. Di ba po minsan meron ng mga videos. Yes, mga videos po na kailangan nilang panoorin. Islang din kasi minsan magsalita yung mga napapanood nila. Kaya minsan yun po kasi yung danger doon eh, na-adapt nila agad. Oo, kung bilis, ang bilis po nung nila nung pagkuha nila doon sa napapanood nila. So dapat talaga kailangan kapag nasa school sila, dapat walang cellphone sa school, nasa house lang, gano'n. Tapos, tawag mo dito, kalkulado yung paggamit po niya ng cellphone po. May oras po siya, gano'n. And, tama po kayo, Sister Mariles po. Yan nga. Kasi, ang danger talaga din sa social media na po kasi, pagdating sa bahay, di ba po, napag-uusapan na din po namin ito ng mga ibang CFL po na guest po natin na especially kapag kumakain, pipicturan muna bago mag-pray, yung gano'n, picture muna kasi kumpleto pa, yung parang gano'n. Pero kapag tapos ka ng kumain, hindi mo na siya na ipipicture minsan kasi busog. Tapos, yun po, yung mga ganun po yung pagkakataon. Kaya talagang magiging careful lang po kasi tayo sa paggamit ng social media kasi hindi na po natin siya maiiwasan. So, hindi na natin... Gusto ko lang sabihin, Sister Manette, na especially kung may mga viewers na nanonood about mga younger kids. Yes. Kakatakot kasi pag ginagamit nila na pang babysit yung device. Kasi busy si mommy, busy si daddy. So parang yung device lang ibibigay sa anak. Sabi ng mga creators ng lahat ng mga social media, ang sabi nila, delay the use of social media with kids. Kasi nag-iiba sila.
So we don't know the negative effects, but definitely the creators themselves don't allow their children to spend so much time on the devices at a young age. So baka when they're older, syempre hindi mo na pwedeng ano. But when they're still younger, allow them to have, you must limit, kagaya ni Sister Manette, you must limit the time on social media and on the device. At saka isa pa po, 'di ba? Minsan kasi yung tama po yung sabi niyo na kapag sobrang busy ka na, wala ka ng option sige, gawin mo na 'to para hindi ka na makukulitan. Yeah. 'Di ba po? Yung ganon. Ako po, aminado po ako diyan, guilty po ako minsan diyan. Opo, guilty po talaga ako, ganon. Pero ngayon po kasi, mas tinatrain na namin na we go out na lang po and have, yung magpe-play siya sa mga play store, para makakuha siya, maka-interact. Kasi sa base po yun sa anak ko po, kailangan ko kasi siyang magkaroon siya ng socialization po, may interaction siya sa labas, para at least marunong siya sa mga tao. Kasi siyempre, kids with special needs po, iba kasi yung tantrums nila, yung kwan nila. So, may mga meltdown. Yes. Pero nag-evolve din yan as they grow older, diba? They're able to know how to control. Or how to manage their own meltdown. Yes po. Di mas lalo na po sa mga normal kids, sana na talagang, ngayon nga po, natatawa na nga po ako sa house kahit po sa mga friends ko or sa labas, mga pinsan na, parang sabi nga nila, mas gusto ko pa nga si Vincent kasi kapag sinabi mong no. Sabi, oo. Pero ang mga normal kids kasi, pag sinabi mong no, magtatantrums na sila na ipinipilit nila. Kasi, kasi pag special kids po, siguro ang advantage nun is naging firm ka, parang routinary work kasi sila minsan. So kapag, for me kasi kapag sinabi kong no, it's no. Kahit umiiyak na dyan, it's still no. Ang mga normal kids kasi, minsan kapag sinabi mong no, pag umiyak na, sige na nga, eto na. Yung ganon. Pero kahit po sa akin, sa special kids po, talagang minsan binibigay mo. Pero kapag nakita mo kasi na, matatalino po kasi ang mga special children na kapag, alam nila ito yung weakness ng magulang, doon kanila kukunin. Doon kanila, iiyak ko to kasi dito niya binibigay. Nakikita ko kasi yun sa kanya. Manipulation. Oh, yes po. Manipulation tawag. Yes po. Kaya po pagdating sa at saka, pinaka-importante po sa lahat, nililay hands ang mga bata. For me po, naging po siya, naging powerful po yun every night, na kapag nililay hands ko po yan sa Lord. Kasi talagang, yes po, talagang ko po yan. Ano yung tawag mo dito? Yun naman po ang natutunan ko sa theology. Nag-theology school po kasi din po ako, okay. Sister. Saan? Sa Christian church po kasi siya. Sa Manila po. Yes po. Oh, okay. Talaga? Yes po. Kaya sabi ko kanina, ito yung pinaka-favorite ko, yung Doctor of Theology. Kasi po, yun po. Kaya doon ko natutunan po kasi yung mga yung lay of hands, yung prayer with, ganun po. So, kaya po, salamat sa Panginoon dahil talagang may power talaga siya. Miracle happens talaga po sa anak ko. So, siguro with this platform po, katulad nitong Agenda Uno, moral recovery po kasi ang theme po ng Agenda Uno po, Sister Mariles. Kaya po, tayo po, with the help of the Lord, no matter what, kasi lahat naman po tayo nakakaranas ng problema. Walang exempted na tao. Kahit bishops, kahit pastors, kahit priests, kahit po tayo na mga, sabihin mo mga lay ministers sa church na, nagbabasa na ng alam niyo po yun, ng gospel sa harap, we are not actually, tawag mo dito, we are not actually exempt from all the circumstances. May kasama po ako dito, si Sister Jessica, kaya lang po, busy po siya ngayong araw, kaya wala po siya today. So, ang sinasabi nga naming dalawa kapag Thursday, holy talaga tayo. Hindi nila alam na, alam mo yun, na may pagkakwan naman tayo. Alam mo yun? Mga struggles din. Yes po. Kaya, mga tukso. Kaya gustong-gusto namin ang Thursday po kasi talagang napupuspusan kami ng, alam niyo po yun, ng Holy Spirit po. At kapag nakikinig kami po sa inyo, sabi nyo, kailangan na tayong magganito. Ganun po kami. So,
Wala po siya ngayon eh. Ang guest po na namin po ngayong araw na to ay Doctor of Theology. Talagang na-miss out mo, best friend, partner, wala ka ngayon. So, ayun po. Pero siguro, Sister Mamet, ang pwede natin sabihin sa mga audiences, at pati na for us to remind ourselves, it's really to put positive posts on all social media platforms where we are in social media platforms. Yes. Always the positive words about what the Lord is telling us para maging joyful sila, maging peaceful, di ba? Peace of heart. Kasi ang daming takot, ang daming di ba? Negative. So talagang we have to, let our light shine and set the world ablaze with the goodness. Yes po. Ang ginagawa ko po namin nung isang may best friend po akong talagang madre po siya, nasa Iloilo po kasi siya ngayon. Ang ginagawa namin kapag may mga kaibigan kami nagpo-post ng magaganda, alam mo 'yon, kasi hindi mo makikita. Magte-text, mag-PPM na kaming dalawa yan. Nako, baka may problema. Alam mo yun, yung parang reverse psychology ang ginagawa namin nung madre kong kaibigan. Sige, text natin, baka something kwan. Kasi di ba po, hindi mo kasi alam behind talaga nung kwan. Lahat may pinagdadaanan. Oo, unless open. Mahirap din kasi mag-open sa mga tao. Ako po, experience-wise din kasi na ang hirap kasing mag-open sa mga tao na alam mong hindi nila naintindihan yung sitwasyon mo. Kaya napaka-careful po ako na doon lang ako doon sa madre na kaibigan ko, lahat sinasabi din yung mga problems kasi for me, ang hinahangad ko is for her to pray for me, hindi para alam mo yon. Everyone po, lahat po ang natutunan ko din po sa theology is, kasi po may pagkamarites din po kasi ako, sister eh. So ang natutunan ko po isa sa theology school ko po noon dati is, kapag may sinabi sa'yo, you are not entitled to share it without the permission of that person. Ganon. Kaya daw po niya sinasabi yun sa'yo, baka kailangan niya ng prayer, kailangan niya ng lay of hands, ganon. So magmula po nun, sabi ko, kasi mortal sin, sabi niya. So sa Bible, sabi, it's mortal sin. Sabi ko, shucks, ang dami ko palang mortal sin sa Lord. Pero kapag alam kong na-redeem, kapag dating na ng Holy Week, alam kong na-redeem ako ng Lord, God, cleanse na naman ako. Alam mo yon, yung mga pagkaganon ako, sister. So, sinasabi ko po is, lagi kong sinasabi na sa mga kaibigan ko, kung may i-share sa inyo, ipag-pray ninyo, hindi nyo kailangan may share. Unless binigyan ka ng authority to share it to others. Yeah. Sabi ko ng ganun. Or kung meron silang alam, sabihin mo, kausapin mo na lang si ganito, yung involved mismo, hindi yung manggagaling sa'yo. Kasi, yun. Pero minsan kasi, aminado din po ako, minsan, oo nga yung bigla ka na lang mapapasabi kasi kaibigan mo din yung nagtanong, yung mga ganun po. So, ayun po ang social media din po kasi, doon nakukuha. Yes po. Dami natin pinagkukwentuhan po. Oo nga. Sobra. Kulang na kulang ang 1 hour for us na. Dapat po pala ang tawag ko sa inyo, Doc po. Opo. Okay lang. Kahit na first name, that's totally fine. So, ayun po. Any advice po, any mga words po, advice po para sa atin before we end this program po? So, unang-una nga we have to realize that social media is here to stay. Hindi siya mawawala. Part ng buhay na natin. And we've all experienced it. We cannot go back to a time na walang social media. Kasi it's part and parcel of our life. And we belong to a digital world. And ang dami natin mga kapitbahay na nangangailangan ng love, support, peace of mind. And that's where the Lord is calling us to be. Second, yung social media ay hindi lamang negative. Pwede din positive. Depende sa atin. How are we gonna use it? So we must use it positively. Let's use it as a tool to evangelize. Tell people the good news that they need to hear. It is a way for us to spread the light and to set the world ablaze, to get them to focus on the Lord because they need the Lord. They're searching, they're hurting, and they need a safe space where they can share whatever their hurts and pains and confusion. And thirdly, yes, let's truly be the evangelizers. Let's use whatever social media we're in, kung YouTube man or Facebook, lahat tayo, Facebook, sana TikTok for the younger ones.
Instagram, and Twitter. So let's use all of this and let's stand together. Sama-sama tayo to spread the good news, and every positive post helps. So let's do this together so that we may glorify them. So yan lang po, Sister Monette. Thank you for listening. Thank you for the opportunity to come and share. Yes po. Sa akin naman po is mag-verse na lang po ako. From Jeremiah 29:11, it says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you." So, for me po is use the social media as a platform na siguro, minsan kasi ang ginagawa ko din po kasi is, if I saw something po na masaya yung family, masaya yung kwan, you need to pray for them na sana yung mga nakikita nating positive sa social media, we need to thank God for what we see. Yeah. Hindi yung maiinggit tayo doon sa nakikita natin, because every single day, meron tayong mga problems or circumstances na na-encounter na hindi natin alam na mas matindi pa pala yung na-encounter nila kesa sa atin. And for that po, sabi nga ng Lord, laging for me, always, kung may time po tayo, since meron tayong digital na Bible po, we can read the Bible, because the Bible is still the parang tool. For me, it is a tool for me to give me hope, to give me peace, to give me happiness po. So, hindi po, kahit po kami ni Doc, po, hindi kami perfect. Hindi din kami masyadong nagbabasa ng Bible. Pero alam ko si Doc, memorize niya na ang kanyan, ang sa Bible. Kaya lang, but still po, in every Sunday, ang advice ko is in every Sunday po na pagpunta natin sa church, make sure na may dala kayong mga notebook. Ayun, pinakita talaga. May notebook. And alam niyo po yung gospel reading po. You need to, tawag mo dito, yung homily ng mga priest po, you need to take note of that, kasi hindi mo alam na pine-prepare po tayo ng Lord sa battlefield. That's why there is a homily for us, na pine-prepare tayo ng Lord sa battlefield within that week, kasi week starts on Sunday po kasi. So ayun po, for me, let God works for us. Hindi natin siya hindi natin siya nakikita, but I'm surely, ako po naranasan ko yan, because I am a single mom with a child na may special needs po. Pero with the help and grace of the Lord, we can be happy, we can, alam mo yon, we can work, 'di ba, without anything na ano yung tawag mo dito, na maiisip mo. Hindi mo alam, kapatid, na baka mas marami akong problema sa iyo, baka maliit lang yan, hindi mo lang alam. And use your social media na makahanap ka talaga ng mga pwede mong kausapin, or if not, gawa po kayo ng letter to the Lord. Use that letter to the Lord and pray, and just pray for it, or just alam mo yan, communicate with God. Hindi mo alam, prayer mo na pala yun sa Panginoon. And minsan you can use that, and you can touch other people with that prayer. Kasi po, di ba, Doc, nakakakuha din tayo, di ba noon, nakakabasa tayo ng mga prayers nila, yung mga ganon. Kaya po, use it well. Hindi po natin kailangan maging holy, but with the help of the Lord, alam niyo po yun, sabi nga ng Lord, siya daw munang unahin natin above all things para... And the Lord will make you holy. Amen. Amen po. So, yun lang po this morning. Maraming salamat po. Another day of give thanks to the Lord sa araw na ito. Kasi talagang binigyan tayo ng pagkakataon to talk about His Word. Alam mo yun, to talk about what's going on in around us, lalo na po sa social media. And with that po, we thank God for the CFL family sa kanilang, alam mo yon, walang pagsasawang pagsuporta sa Agenda 1 Moral Recovery. Doc Maria Eliza Borja, maraming salamat po. We are very honored and grateful po. Talagang pleasure po to meet you and see you again next week sana. Ayun po. Thank you. Thank you, Sister Monette. And thank you everyone. God bless po. God bless you.